Life After Prison. By Silencio, Kabanata 136. Nahila ang mukha ng tindera matapos marinig ang sinabi ni Rufus. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng tao. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng isang taong nagpapanggap na mayaman at dinala ang buong grupo ng mga tao kasama niya upang makakuha ng librerag pagkain. Malamig na ngumiti si Severin at pinandilatan si Rufus. Hoy, batang mataba. Wala akong natatandaang nagkita tayo noon. Kailangan mo bang insultuhan ako at ang pamilya ko? First, napangiti si Rufus ng mapanlate. Hindi pa tayo nagkita at walang salungatan. Anong gagawin mo dyan? Iniinsulto kita gayunpaman gusto ko lang dahil hindi kita gusto. Dapat magpasalamat ka na hindi ko hinihiling sa mga bodyguard ko na bugbugin ka. Bumalik ang tingin ni Severin sa pinto. May ilang lalaking nakasot na naninigarilyo. Sila dapat ang mga bodyguard na binanggit ni Rufus. Oh, itigil mo na ito. May pera ka ba o wala? Kung narito ka sa pag-iisip na maaari kang makakuha ng librerag pagkain, mangyaring itigil ang pag-aaksaya ng oras ko, okay. Nagbago agad ang ugali ng tindera at gusto silang paalisan sa tindahan. Hahaha. Hindi mahalaga. Kung nag-aalala ka, sasayangin namin ang iyong oras. Maaari tayong palaging bumili ng kotse mula sa Audi. Tumawa si Severin. Thirst. Punong-puno ka talaga ng kumpiyansa sa sarili mo. Tumawa si Rufus. Batang mataba, parang nanghihingi ka ng pambubugbog. Nagparaya ako. Huwag mo akong piliting saktan ka. Noong una ay naisipan na ni Severin na umalis. Kasama niya ang magulang niya at ang magulang ni Diane. Ayaw niyang makipag-away dito dahil natatakot siyang takutin sila at ayaw niyang masira ang magandang kalooban. Gayunpaman, nakakainis ang kinikilos ni Rufus. Halos mapuno si Severin sa kanya. Oh, anong tinawag mo sa akin? Naiinis ako kapag tinatawag akong mataba. Hiniling mo sa akin na huwag kang pilitin diba? Yan ang ginagawa ko. Halika at tamaan mo ako kung maglakas loob ka ba. Ang swerte mo, medyo matagal na rin simula nung nag-away ang mga bodyguard ko. Naniniwala akong nangangati ang mga kamay nila. Humakbang pasulong si Rufus at itinaas ang ulo para ipakita ang mayabang niyang mukha. Mr. Rufus, huwag po sana kayong magalit. Masama ang ugali ng aking manugang. Siguradong hindi siya maglalakas loob na suntukin ka. Banibiro ka lang niya. Mabilis na lumapit si Felicia, sinusubukang ilabas ang tensyon. Nagbibiro. Ako ay humihingi ng paumanhin. Pero hindi ako mahilig magbiro. Hindi ba niya hiniling na huwag akong pilitin na suntukin ako? Ganyan talaga ang gagawin ko ngayon. Halika saktan mo ako kung maglakas loob ka. Nagpatuloy si Rufus sa pang-aasar. Isa ka lang tulala na nakalabas sa bilangguan. Sa tingin mo matatakot ako sayo. Sino ka sa tingin mo? Alam kong nanggugulo ka sa kasal ng dati mong kasintahan at umalis ka ng walang gasgas. Aba, swerte ka. Sa tingin mo ba wala akong silbi tulad ni Easton? Natakot din si Megan na kumilos si Severin nang walang ingat at makipag-away kay Rufus. Mabilis niya itong sinunggaban. Severin, hayaan mo na. Kailangan natin itong tiisin. Siya si Rufus Chavez mula sa isang second-tier upper-class na pamilya. Kaming mga siyanahan ay hindi kailanman ng ahas na saktan sila. Kung nasaktan mo siya, malalagay tayo sa malaking problema. Huwag mong hayaang pukawin kanya ng ganoon kadali. Gusto niya noon si Diane pero tinanggihan siya ni Diane. Sigurado akong nagseselos siya sa iyo ngayon. Life After Prison, Kabanata 137. Napatingin si Rufus kay Severin at sa iba pang handa nang umalis. Galit na galit ang mukha niya na naging kulay berde. Ang kanyang pagnanais na punatin si Severin ay umabot na sa pinakamataas na antas. Lalo na nang malaman ni Severin na nagseselos ito sa kanya. Nag-iinit ang mukha niya. Pigilan mo sila. Malakas na sigaw ni Rufus nang papalabas na ng shop si Severin at ang iba pa. Agad na pinigilan ng mga bodyguard si Severin at ang iba pa ayon sa bilin. Mr. Rufus, ano ang ibig sabihin nito? Galing kami sa mga siyanahan. Sasaktan mo ba talaga kami? Sabi ni Felicia. Ito ang unang pagkakataon na nasangkot siya sa ganitong uri ng insidente.
Sobrang nagalit ito sa kanya nang malaman niyang mula rin siya sa isang third-tier upper-class na pamilya. Napangiti si Rufus. Miss Felicia, anong pinagsasabi mo? Gusto ko ang iyong anak na babae. Kung payag siyang magpakasal sakin, ayos lang sa akin na palakihin din ang anak niya. At maaari kang pumili ng anumang mga kotse na gusto mo mula dito. Maaari akong bumili ng 10 kotse para sa iyo kung iyon ang gusto mo. Ikaw ang magiging hinaharap na biyenan ko. Paano ko iisipin na saktan ka? Napaawang ang mga mata at bibig ni Felicia. Hindi niya kailanman minahal si Rufus. Para siyang baboy na mataba at sa tingin niya ay mapapangasawa niya si Diane. Sa lahat ng mayayamang bata na nagkagusto kay Diane, si Edward ang pinakanagustuhan ni Felicia. Siya ang nag-iisang anak sa pamilya at walang duda, siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Si Rufus ay anak ni Chavez, isang second-tier upper-class na pamilya din. Gayunpaman, ang ulo ng pamilya ng mga Chavez ay may 2 anak na lalaki. Si Rufus ang panganay na anak ay pabaya ng walang maayos na trabaho. Ang ginagawa niya araw-araw ay magpakatanga, magwaldas ng pera sa pamamagitan ng pagbili ng mga mamahaling sasakyan, at uminom sa bar. Ang pangalawang anak ay may magandang hitsura at matalino rin. Talented din siya sa negosyo. Sa sinabi nito, kahit na ang isang idiot ay maaaring sabihin na si Rufus ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na mamuno sa Chavez sa hinaharap. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Felicia si Rufus. Ngumiti siya at gayunpaman, alam niyang kailangan niyang ibigay ang mukha sa mga Chavez. Kung ganon, pwede na ba kaming umalis? Umiling si Rufus. Hindi. Siyempre, wala akong gagawin sa inyo dahil kayo ang mga Shanahan, isang third-tier upper-class na pamilya. Baka may mga panunukala tayong magaganap sa negosyo sa hinaharap, di ba? Huminto siya at nagpatuloy. Pero hindi pwedeng umalis si Severin. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin ngayon lang na mabaho ang bibig ko. Paano ako makikita ng iba kung hahayaan ko siyang umalis? Naging nagtatampo ang mukha ni William. Umakyat siya at tinulungan si Severin. Mr. Rufus. Pamilya rin namin si Severin. Siya ang aking manugang. Kalokohan. Nagmura si Rufus. Galing din siya sa mga Shanahan. Siya ang iyong manugang. Wala akong narinig na nagdaos ng kasal ang pamilya mo. At kailaman ay hindi ako inimbitahan kung meron man. Haha. Ilan ba talaga ang nakakaalam na manugang mo siya? Hoy, Williams. Binibigyan ko kayo ng higit sa sapat na paggalang sa pamamagitan ng pagpapalam sa inyo na umalis dahil kayo ang mga Shanahan. Sa tingin mo ba hindi ko talaga alam? Noong nakausap ko si Stanley, binanggit niya na warehouse supervisor ka lang sa isa sa mga warehouse. Sino ka ba talaga sa tingin mo? Nagpatuloy siya sa panunuya. Rufus Chavez. Malayo ka sa linya. Galit na galit si Diane na pumuti ang mukha nang ipahiya ni Rufus ang kanyang ama. Galit na pinandilatan siya nito. Ito ang tawag ko para sabihin kung asawa ko ba si Severin o hindi. Wala akong obligasyon na imbitahan ka sa kasal ko. Thirst. Nagdagdag lang ng usok sa damdamin ni Rufus nang makita kung paano pinrotektahan ni Diane si Severin. Nanunuya siya. Miss Diane, isa kang Shanahan. Dati kang presidente ng negosyo ng pamilya Shanahan at ang pinakamagandang babae sa Brookborn. Tingnan mo ngayon. Pinabayaan mo na ba ang sarili mo? Hindi bale nagmahal ka sa isang lalaking nakakulong noon. Hindi ka ba nahihiya na hindi mo man lang kayang maghagis ng kasal? Life After Prison, Kabanata 138. Babayaran ko siya sa pamamagitan ng paghahagis sa kanya ng kasal sa hinaharap. Lumapit si Severin at pinunasan ang kamao. Nakakainis at nakakadiri kang baboy. Babatukan kitang baboy ka sa panghihiya mo sa asawa ko at pangiinsulto sa magulang niya. Hahaha. Nagsasalita ka lang. Naglakas loob ka ba talagang suntukin ako? Sa katunayan, hindi mo kaya. Kung gagawin mo, hindi ka mapoprotektahan ng mga Shanahan. Ngunit maaari kong hilingin sa aking mga bodyguard na saktan ka dahil sa pagpapahiya sa akin ngayon lamang. Naglakad na rin si Rufus at tumayo sa harap ni Severin. Bahagya niyang inangat ang ulo niya para ipakita ang kaaya-ayang mukha niya. Nagparaya si Severin dahil hinihiling sa kanya ni Diane at ng iba pa. Gayunpaman,
Hindi niya lubos maisip kung gaano nakakainis si Rufus. Bumalik ang tingin niya kay Diane. Honey, gusto kong talunin ang kalokohan niya. Pwede ba? Masyado siyang nakakainis. Anong tanga? Kailangan mo bang humingi ng pahintulot sa iyong asawa para gawin iyon? Lalaki ka ba o hindi? Hahaha. Tawa ng tawa si Rufus nang makita iyon. Diane, tingnan mo. Anong klaseng lalaki ang pinili mo? Bakit mo pinili ang gayong tanga upang maging iyong lalaki? 5 miserableng taon ang sinayang mo. Sabi ko samahan mo ako. Mas mabuting ay enjoy mo ang buhay kasama ako. Sinabi niya. Mahigpit na hinawakan ni Diane ang kanyang mga kamao. Sa simula, gusto niya itong palampasin at tiisin. Gayunpaman, naging malupit si Rufus para sandutan ang lugar kung saan ito pinakamasakit. Galit na galit siya kaya napasigaw siya. Severin, talunin ang bastos na iyan. Galit na galit ako. Hindi ka tanga. Bang! Matagal nang hinintay ni Severin ang sandaling ito. Pagkasabi pa lang ni Diane sa kanya ay agad niyang sinuntok ang ilong ni Rufus. Sa malakas na tunog ng kaluskos, nakita si Rufus na lumilipad at bumagsak ng husto sa lupa makalipas ang ilang segundo. Aray! Damapo si Rufus sa kanyang puweten. Pakiramdam niya ay mapunit na ang kanyang puweten sa dalawa. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hinawakan niya ang kanyang ilong at nakita niyang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Nagdudugo ang ilong ko. Diyos ko, natakot si Rufus. Kayong mga walang kwentang grupo ng mga tao. Hindi pa ba sapat ang napanood mo? Ano pa ang hinihintay mo? Nag-e-enjoy ang mga bodyguard sa palabas at nag-react lang sila pagkatapos silang pag-alitan ni Rufus. Mabilis silang tumakbo papunta kay Severin na nakahanda na ang mga kamao para suntukin si Severin. Natakot si Felicia at ang iba pa nang mabilis silang napaatras. Talagang sinaktan mo siya. Agad na nang hinayang si Diane nang makitang duguan si Rufus. Kinokontrol ng galit ang kanyang isip ngayon lang. Akala niya ay hindi gagawin ni Severin kahit ngayon lang siya sumigaw dahil alam niyang galit na galit ito. Huminga siya ng malalim. Ayos lang. Tulad ng sinabi ni Severin, ang pinsala ay tapos na. Wala siyang magagawa tungkol dito. At saka, tayo ang mga siyanahan. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob si Rufus na labanan tayo. Hindi nito inaliw si Felicia. Sa halip, halos mahimatay siya. Tanga ka talagang babae ka. Ano ang iniisip mo? Hindi pa siya tanggap ng lola mo. Sa tingin mo ba, sasaktan ng lola mo ang mga Chavez dahil sa kanya? Nanay, huwag kang mag-alala. Papasanin ko ang sarili kong responsibilidad at hindi ko hihilingin sa mga siyanahan na tulungan ako o pasanin ng mga siyanahan responsibilidad na ito. Sabi ni Severin. Gawin mo. Tandaan ang sinabi mo. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Sabi ni Felicia. Halika na, nanay. Punta tayo sa Audi para bumili ng mga sasakyan natin. Ngumiti ng mahina si Severin. Tama iyan. Hindi kami bibili dito. Pangit ng ugali ng tindera dito. Inikat ni Felicia ang mga mata sa tindera at buong pagmamalaki na naglakad. Hindi ako naniniwala sa inyo na kaya nyo talagang bumili ng sasakyan. Anong klaseng pagkukunwari? Life After Prison, Kabanata 139. Umaalingaw-ngaw ang galit sa isip ng tindera nang pagmasdan niya si Severin at ang iba ay lumabas ng shop. Di nagtagal, natuklasan ng tindera ang 3 Audi A8 na lumabas sa tindahan ng Audi. Ang pinakamahalaga, ang mga kotse ay ang limitadong edisyon na nagkakahalaga ng $200,000 bawat isa. Seryoso. Kaya ba nilang bilhin ang mga mamahaling sasakyan na iyon? Napatulala ang tindera. Ibinaba pa ni Megan ang bintana ng sasakyan habang nagmamaneho sa harapan ng tindera para gawin siyang tulala sa pagkakamali niya. Hindi pwede. Ang mga kotse na iyon ay malamang na malapit sa $750,000. Sobrang pinagsisihan ito ng tindera. Hindi ko dapat pinakinggan ang bastos na Rufus na iyon. Sayang ang komisyon ko. Si Megan ang nagmamaneho ng unang kotse at si Felicia ang nagmamaneho sa pangalawang kotse. Sa sandaling ito, nakalimutan na ni Felicia ang kalungkutan noon habang nagmamaneho siya ng marangyang sasakyan. Humayo ka. May pera talaga si Severin para ibili kami ng sasakyan.
Naalala mo ba nung sinabi niya na ang kanyang budget ay $150,000? Ngayon ay talagang binili niya sa atin ang kotseng ito. Si Williams ay hindi mukhang masaya tulad ni Felicia. Si Megan ang nagpabili sa kanya ng kotseng ito dahil gusto niyang pukawin ang tindera. Binigyan lang siya ni Megan ng mungkahi na bilhin ang kotse na ito. Hindi niya ito pinilit na bilhin ito. Pumayag din siya sa ideya ni Megan na pukawin ang tindera. Tsaka hindi mo ba nakita yung mukha nung tindera nung dumaan tayo? Natutuwang sabi ni Felicia. Napakasarap sa pakiramdam na nagmamaneho ng marangyang sasakyan. Napakasarap ng pakiramdam ko. Sa palagay ko, ang aking katawan ay umabot sa isang bagong antas. Siya ay tumatangis. Sa kabilang banda, si Williams ay hindi katulad ng nararamdaman ng kanyang asawa. Ngumiti siya ng mapait. Mabait na tao si Severin. Pinipilit niya tayong protektahan at hindi niya matiis na insultuhan ni Rufus si Diane. Ngunit lumampas na sa linya si Rufus sa pagkakataong ito kaya nagawa niya iyon. Natatakot akong malaman kung ano ang mangyayari kay Severin sa hinaharap. Sino ang nagmamalasakit? Ibig kong sabihin, sabi niya kaya niyang ayusin. Wala tayong dapat gawin. Sabi ni Felicia. Kung kaya niya talagang ayusin, ibig sabihin kaya niya at hindi siya ordinaryong tao. Kung gayon siya ay karapat-dapat sa ating anak na babae. Kung hindi niya kaya, pinapatunayan lang niya na hindi siya karapat-dapat na makasama si Diane. Bukod dito, ipinanganak ni Diane ang isang anak na babae para sa kanya. Karapat-dapat tayong matanggap ang kotseng ito bilang regalo mula sa kanya. Ito ay 2 kotse, hindi isa. Paalala ni Williams. Nakaupo sa huling sasakyan sina Judith at Maurice. Nagulat sila na kayang bumili ni Severin ng mga ganitong mamahaling sasakyan. Masakit man sa kanila na makitang gumastos si Severin ng ganoon kalaking pera, hindi nila naisip na tamang sabihin iyon nang si Diane ay nakaupo sa passenger seat sa harapan. Bukod dito, alam nilang napakabuting manugang si Diane. Noong nasa kulungan si Severin, palihim niyang inalagaan at tinulungan. Dahil doon, inisip nila na malaki ang utang na loob nila kay Diane at sa kanyang pamilya. Pinag-isipan ito ni Judith at naisip na mas mabuting magtanong. Severin, ano ang gagawin natin kung talagang dumating si Rufus para maghanap ng gulo? Hindi ka ba natatakot? Life After Prison, Kabanata 140. Mukhang walang pakialam si Severin. Bakit ako matatakot? Iba't ibang sitwasyon ang nangangailangan ng iba't ibang aksyon. Huwag kang mag-alala, nanay, ibang tao na ako ngayon. Napaisip siya at sinabing, Nanay, tatay, bakit hindi natin ibenta ang Chevrolet? Makakabili ako ng mas magandang sasakyan para sa inyong dalawa. Huwag. Wala pa akong lisensya sa pagmamaneho. Tsaka hindi naman natin kailangang magmaneho ng mamahaling sasakyan. Pagkatapos kong makuha ang lisensya, maaari na akong magmaneho ng Chevrolet. Kung hindi ko sinasadyang may bangga ito, hindi ako masyado malulungkot tungkol dito. Sagot ni Maurice. Ha? Ano ang sinabi mo? Ang Chevrolet ay isang bagong kotse din. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka masasaktan kung may bangga mo ito? Gagawin ko, sabi ni Judith. Mabilis na paliwanag ni Maurice na nakakahiya. Hindi iyon ang kong sabihin. Ibig sabihin mas malala ang pakiramdam ko kung ito ay isang mamahaling kotse may bangga ko. Mas katulad niyan. Nasiyahan si Judith sa sagot. Nakita ni Severin ang buhok na puti ng kanyang ina. Naging kulay abo sila dahil nag-alala si Judith sa kanya. Nanay, bakit hindi kita bigyan ng paggamot para sa iyong buhok makalipas ang 2 araw? Sigurado akong malapit na itong itim. Talaga. Kung muling may itim ang buhok ko, magmumukha akong mas bata ng 10 taon. Biro ni Judith. Mas bata sa 20 taon. Nakangiting sabi ni Severin.